Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong isang subscriber or dalawa na sila na nag-comment kung pwede ko daw ba ilagay kung ano daw yung mga karapatan ng domestic helper dito sa Hong Kong. So pagpasensyahan nyo na, medyo antok na ako. Late ako natapos ngayon, mag-aalas 11, tas naligo pa ako. So medyo bangag na, mahapdi na nga yung mata ko. At tinatry ko lang kasi wala akong upload bukas. So, English siya kasi sinearch ko lang and then ipapaliwanag ko lang sa inyo step by step. Okay? So, domestic helper in Hong Kong have rights na magpahinga, magkaroon ng holiday, tapos paid annual leave with rest days at least once a week. Ayan. And meron kaming statutory holiday or tinatawag na special holiday sa atin sa Pinas or regular holiday, which is 15 days na ngayon. Sinama na nila yung Easter, yung Holy Week, yung unang Friday, basta yung ganyan Easter, basta yung Easter. Ayan, so dati 14 lang yan, ngayon naging 15 na, ngayong 2026. Kaso hindi ko na yun maabutan, hanggang March na lang ako. So April kasi yung Easter, so yun may holiday na dati wala yan, kinuha or nireklamo or nilaban ng mga OFW dito na mga mahilig magprotesta, mahilig taasan nyo yung sahod namin, yung mga sila yung parang union dito. So, hayon, nabigay ng government sa atin ng mga OFW yung another one holiday. So, 15 na total. Sa loob ng isang taon, may 15 holiday tayo. Pero guys, kapag bago ka or first timer ka dito sa Hong Kong, hindi ka muna makaka-avail ng kung anong holiday bago yung matapos mo yung 3 months. So, sa 3 months na halimbawa, na-hire ka or nandito ka na ngayon sa Hong Kong, dumating ka June 2. Ka pa, June, July, August, September. So, pagkatapos ng September 2, kung may holiday dyan, pwede mo na yung i-avail or pwede ka nang Pero hanggat hindi ka pa umabot ng 3 buwan, kahit anong holiday pa dyan yung dumating, hindi ka muna required or hindi ka muna allowed na mag-holiday. Parang yung 3 months na yun is wala kang holiday muna pagkatapos na ng 3 months. Ayan, sana naintindihan nyo kasi kasama yan sa karapatan natin at karapatan ng amo. Kapag bago kayo dito, wala muna kayong holiday sa loob ng 3 holiday na yung special yung pero every week nagde-day off kayo. Iba yung day off, iba yung holiday. Pero yung holiday pagkatapos na ng 3 months, tsaka kayo magkaroon ng holiday. Next is, entitled din tayo na free food or food allowance. Ayan, depende sa amo. Pero maraming amo na hindi sumusunod dito, lalo pag mga in-check. Free food, ayan, katulad sa amin, shared food sa amo. Kung ano lang yung ibigay ng amo, yun lang yung kainin namin. Kung hindi mo naman kaya, bumili ka sa labas para may pagkain ka. Food allowance, ayun yung nasa 9,000 pesos yung ibibigay sa'yo every month. Ikaw na bahala kung paano mo gagastusin yan. Wala silang pakialam sa'yo sa pagkain. Hindi ka nila bibigyan ng pagkain kasi may food allowance ka. Yun yung ibibili mo ngayon, gagamitin mo pambili. Swerte yung mga may food allowance kasi may sobra pa yun eh. Sa pera namin dito is 1,200 plus Hong Kong dollar. So yung iba is yung nagagastos lang nila sa loob ng isang buwan is 500 Hong Kong dollar. Tapos may sobra pa sila. So kami, kawawa. Kasi magkano lang yung binibili sa akin ng amo ko sa isang buwan. Itlog, tinapay, tinapay, chicken wings, sardinas, and noodles. Minsan wala pang sardinas. Ayan. So, ngayon, nire-required ko na siya na bilhan ako ng sardinas. Kasi, bumibili ako ng gulay ko para naman mabitbit ko yan sa Pinas yung mga sardinas na ipapabili ko sa kanya. Nung nakaraan, napabox ko, nakadala ako ng 4 na peraso na sardinas. Kasi, natambak na yun 2026 yung expire noon. Parang umabot na ng 8 months na hindi ako kumakain ng sardinas. So, yun, nagpabili ako. Tapos, yun, inuwi ko sa Pinas. So, ngayon, magpapabili uli ako. Iuuwi ko sa Pinas. Kapalit yan ng mga pagkain na binibili ko. Kasi hindi niya naman ako binibilhan. Next, free din yung accommodation natin. Kung hindi nila tayo kayang bigyan ng matinong tulugan, so, pwede nila tayong ikuha ng boarding house. Mahal yung boarding house dito. Kaya yung iba,
Lalo pag Chinese yung amo mo, patulugin ka talaga sa sala, patulugin ka sa kusina, patulugin ka sa CR. Yun yung kamalas-malasan. Pag sa sala ka pinatulog kasi nga late na yan sila parating natutulog. So, wala kang privacy. Yun yung mahirap. Kaya swerte ng mga katulong na may sariling kwarto kahit maliit. Kahit katulad sa akin na mataas, na sa taas ako. At least privacy kahit maghubad ako dito, mag-anong yung gawin ko sa buhay ko. At least hindi katulad doon sa labas. May CCTV, ganyan. Yan, sa sala sila natutulog. Meron pa akong nakita na nasa kusina siya. Nag-aano siya ng parang folding bed. Yun doon siya natutulog. Pero in fairness, naka-laptop siya nun, may laptop siya. Yun nga lang, doon siya sa natutulog. Next, may free na medical treatment tayo. And then, return ticket. Kapag na-finish mo yung contract mo sa 2 years, obligado yung amo mo na bilhan ka ng ticket sa bakasyon mo. Kung mag-renew ka pa sa kanila, edi round trip. Pero kung hindi na, pauwi lang. Kung ano naman, is yun nga, pag nag-break ka ng contract, bibilhan ka rin nila ng ng ticket. Ayan. Ang sahod is dapat buo nilang ibibigay sa iyo. Hindi pwedeng unti-unti, kalahati, ganun. Bawal, buo nila dapat ibigay sa iyo. And dapat is 7 days lang. Halimbawa, sahod mo is June 2 or kada 2. Kailangan sa 7, kung hindi pa sila nagbabayad sa loob ng 3, 4, 5, 6, kailangan sa 7, 9 pala, sa 9, kasi 7 days yung grace period. Kailangan, bago matapos yung 9 ng June, or kahit anong buwan, basta 9, kailangan maibigay na nila ng buo yung sahod mo unless gusto nilang mapalabor. Pwede kang pumunta sa labor, magreklamo ka doon. Ang gawin mo muna para manalo ka sa kaso mo, i-chat mo yung amo mo, ma'am, tapos na yung grace period na 7 days, pwede ko bang makuha yung sahod ko, ganyan, kasi kailangan ko. Tapos pag nag-reply siya na wala pa akong pampasahod sa iyo, ganyan, yun na, pwede ka nang magreklamo sa labor. Kaya kailangan may ebidensya kayo parate, always chat, pero maduduga yung ibang amo kapag ganyang nagchat-chat ka tungkol sa sahod, kapag late yung anuhan nila ng sahod, hindi sila nagre-reply. Ayan, yun yung mautak. Yung kaibigan ko si Jinky, yung sahod niya is late siya parate, so nanonood siya ng vlog ko minsan, or siguro kada upload ko. So yung sahod niya parating late yan. Dapat anong petsa sahod niya na, pero umaabot na ng 1 linggo, almost 2 weeks, hindi pa nabibigay yung sahod niya. So, dati daw ni-labor niya yan. Nanalo siya sa labor. Binigyan ng letter yung amo niya para bayaran siya. Hindi siya binayaran ng amo niya. Ang nag-settle is yung papa ng amo niya. Bali, yung papa ng amo niya yung nagbayad sa kanya kasi pinalabor niya nga. So, yun guys, sa malakas lang na loob na magpa-labor, yun, gawin niyo yun. Next is, dapat yung domestic helper is magtatrabaho lang sa lugar kung saan nakalagay yung address niya. Pero ang mga Chinese maduduga, pinapatrabaho nila yung ibang katulong sa ibang bahay. Sa tita niya, sa kapatid niya, ganyan. Yun yung mga maduduga. Kung gusto mong magreklamo, maganyan, gusto mong magpa-labor, ang gawin mo, mag-video ka na yun, pumapasok ka doon sa bahay na yan, nagtatrabaho ka, ganyan. Kung gusto mo talaga ng away, kung gusto mo talagang kung mapatunayan yan, pwedeng manalo ka talaga sa kaso kasi bawal yan. Kahit saan kayo ibangga, mananalo ka basta tama and yung proseso is okay and may sapat kang ebidensya. Kaya kailangan maging mautak kayo. Hindi pwede dito sa Hong Kong ang patanga-tanga ka kasi nga dito pautakan ang labanan. Kasi kung hindi ka mautak, kawawa ka, iyak ka lang dyan sa gilid, walang tutulong sa'yo. Kaya nga magbasa kayo ng mga rights natin as domestic helper sa Hong Kong. Merong mga paper yan na binibigay sa airport. Magkuha kayo niyan kasi may binibigay sila. Next is, annual leave nga yun, 15 yung meron tayo, required yun. And then may rest day tayo na 24-hour period. Pero ang mga in-check, hindi rin sinusunod. May iba pa na buraot. Sasabihin sa'yo,
magplansya ka, pakainin mo muna yung alaga mo, ganyan, linisan mo muna yung anuhan dyan ng aso bago ka mag-day off. Dapat hindi yun kasi 24 hours ka dapat na walang trabaho. Pero sila, maduduga. Pag uwi mo, utusan ka pa, magsampay ka pa, magtupi ka pa. Pag ganyan na napikon ka, sabihin mo, wala to sa kontrata. Ang sabi kasi ng law, sabihin mo, ang sabi kasi, ang batas kasi, ang sabi dito is 24 hours yung day off ko. Bakit pinapatrabaho mo ako? Ganunin mo kung matapang ka. Sa akin dito, alam ng amo ko yung ano niya, yung ano niya ba, yung lugar niya. Kapag day off ko, kusa akong nagtutulong. Parang wala pa ngang 10 minutes, 20 minutes, tapos ko na yung ginagawa ko kapag day off ko. Tapos pasok na ako dito sa kwarto. Tapos nung bago ako, pakikisama, sasabihan ako ng bata, pwede mo ba akong laruin? Tapos nilalaro ko siya. Pag narinig ng amo ko yung boses ko dito sa labas ng bahay or kasama ko yung bata tapos day off ko, pinupuntahan niya yung amo kong lalaki. Sinasabihan niya, laruin mo yung anak mo kay day off niyang isa. Huwag mong pakialaman yung day off niya. So pinapapasok ako ng amo kong lalaki sa kwarto ko. Sabi niya, Jen, okay na, ako na dito. Day off mo ngayon. So yun, at least alam nila ba? Kasi napansin ng amo ko na masyado akong sa mga bagay-bagay. Masyado akong techy ba? Masyado akong mapagmasid. Masyado akong basta, wag niyong ipakita sa kanila na bobo kayo guys. Magtali-talinuhan kayo para hindi kayo mauto dito sa Hong Kong. Kasi kapag alam nilang bobo ka, yung parang tanga-tanga ka, aabusuhin ka nila. Minsan, alam mo yun, inuuto ka nila, utuin ka nila, talagang ganun. And the next is, paid annual leave. Kapag hindi mo naman ginamit yung annual leave pala guys is aside sa statutory holiday natin, meron tayong every week na day off. Statutory holiday, yun yung special holiday. Pag nakakomplete tayo ng 1 taon sa amo natin, meron tayong 7 days na annual leave. Kapag na-complete mo yung isang contract mo, which is 2 years, meron kang 14 days annual leave. Aside yun sa day off mo every week and aside yun sa statutory holiday. Yun talaga, required sila na ibigay sa'yo yung 14 days na holiday mo. Yung ibang amo, tatanungin ka, gusto mo bang iuwi yan sa Pinas, bakasyon with pay? Or gusto mo na bayaran kita and magtrabaho ka dito sa bahay? So ako, ginamit ko yung annual leave ko na 14 days, umuwi ako sa Pinas and humirit pa ako sa amo ko ng another 1 week. Gawin mong 3 linggo yung annual leave ko, kaltas mo sa sahod ko yung 1 linggo. So yun yung usapan para tumagal-tagal ako dun sa bahay. Kaya naka 3 weeks yung bakasyon ko, pero yung 2 weeks lang dun yung bayad ng amo ko, yung 1 week binayaran ko sa amo ko. Next, ang payment schedule, yun nga, end of the wage. Halimbawa, kung kailan ka dumating, yun dapat yung araw na sasahod ka din. And then, kung malate man sila, dapat 7 days lang. And then, minimum wage would be kung ano yung nasa kontrata mo. Kahit tumaas pa, halimbawa ngayon, ang pinirmahan kong kontrata is 4,990. Ano yun 2025. 2024 na contract yun. Kada buwan kasi, kada taon kasi, tumataas yung sahod ng domestic helper. So, nag-renew ako March, and naabutan ko yung 2024 na taas ng sahod, which is 4,990. Ngayong 2025, ang sahod na is 5,100 Hong Kong dollar. So, tumaas siya ng 110 Hong Kong dollar. So, yung mga bagong nagpirma ngayon is yun yung sahod nila. Pero ako, yung nakaraan pang sahuran na 4,990, yun pa din yung sinasahod ko ngayon. Kahit tumaas na yung mga sahod, tumaas na yung sahod ngayon, hindi ako kasama sa pagtaas doon. Kasi kung ano yung pinirmahan ko sa kontrata, yun yung sasahurin ko. Kahit tumaas na, wala sa akin yan. Kasi yung kontrata yung susundin kung ano yung nakasulat doon. Sana maliwanag, baka magreklamo kayo, tumaas na yung sahod, bakit hindi mo dinagdagan yung sahod ko? Hindi pwede, kung anong nasa kontrata mong pinirmahan, yun yung magiging sahod mo. Scope of work, ayan. So, ang katulong is dapat doon lang magtrabaho kung saan nakatira yung amo niya and kung ano yung naka-address sa kontrata. Kung lipat man kayo ng bahay, i-update mo yun sa immigration na lumipat na kayo ng bahay. Medical treatment, ayan, consultation, hospitalization, emergency dental care,
ayan, bayaran nila. Kaya pala sabi ng amo ko, emergency dental care. Hindi ko inano to na yung ngipin ko is talagang sumakit siya. Kung hindi yan siya kaya libre binayaran. And then next, contract on termination. Either party can terminate the contract by giving at least 1 month's written notice or by paying 1 month's wages in layoff notice. So it means may karapatan ka na mag-break ng contract, may karapatan din yung amo mo na i-break yung contract mo or i-terminate ka. Pareho kayong dalawa may karapatan, paunahan kayo ngayon kung sino unang sumuko sa inyo. So karamihan dito sa Hong Kong, unang sumusuko is yung katulong kasi patigasan ng panga dito. Yan, kapag 1 month notice yung ibibigay mo, bali may makukuha ka pa na yung sahod mo na yon, sa halimbawa nag 1 month notice ka March 15. So yung sahod mo ng March 15 kasi yung 1 month notice April 15 ka pa makalayas, yun, yung sasahurin mo pa yun. Pero kapag nag-break ka ng contract on the spot, ibig sabihin, kung March 15 ngayon, tapos kakasahod mo lang, tapos nag-break ka ng contract, ibalik mo sa amo mo yung sinahod mo kasi kakailangan mo siyang bayaran ng 1 month kasi hindi ka nag-abiso ng 1 month notice. So, required ka magbayad on the spot, magbabayad ka ng minimum wage mo. So, ang return naman yan is babayaran ka nila ng ticket and then transportation allowance. Kung may annual leave ka, babayaran nila. Yan. So, yun lang guys. So far, yan lang naman yung mga rights mo. Kailangan mag-ano pa kayo. Kung meron kang sakit or kailangan mong mag-medical leave, ganyan-ganyan. Kung may sakit ka, okay din or entitled ka rin na magpahinga. Ayan, basta sabihan mo lang yung amo mo kung pwede kang magpahinga. Naranasan ko yan dito, sumakit yung puson ko, nanginginig yung katawan ko, tas hindi ko na kaya. Nakaupo ako sa kusina, paiyak na ako, and nakita ng amo ko nanginginig yung katawan ko. Sabi ko, pwede ba akong magpahinga? Hindi ko na kaya yung sakit ng puson ko. So, yun, sabi niya, sige, sige. Tapos, natulog ako dito sa kwarto. Ganyan kasi ako pag masakit yung puson ko. Matutulog lang ako, pagising ko, okay na yan. Ang reason naman nun kung bakit sumakit yung puson ko, kasi merong mangga dito sa Hong Kong na sobrang laki and para siyang mansanas, wala siyang kaasim-asim. Ang sarap kainin kasi parang hindi mangga yung kinakain mo, pero yung epekto is nasa puson ko. Kapag kasi kumakain ako ng mangga na hilaw, yung puson ko yung nagiging hindi ko alam kung bakit ganun. So, mamatay-matay na ako sa sakit talaga, parang malupasay na ako. Pero hindi ko siya ininuman ng gamot, tinulog ko lang. Awa ng Diyos, almost 3 years na akong hindi umiinom ng gamot pag sumasakit yung puson ko. Nakakaya ko na siya. Dati kasi, sanay ako na kada sakit lang, inom ako agad ng gamot. Nasanay siya every month, mas sumasakit yung puson ko na kapag hindi ko ininuman, nagiging worse siya. Tapos nung tinigil ko siya na hindi inuman kahit sobrang sakit, mangiyak-ngiyak, as in, ilang beses kong tinry, talagang kailangan mong tiisin para bumalik sa dati na kaya mo nang i-endure yung pain kahit hindi ka na uminom ng gamot. Kaya yung mga walang sakit masyado yung puson dyan, huwag nyo nang i-start na uminom ng gamot, buskupan, ganyan, pain reliever, kasi doon na magsisimula. Yung kaibigan ko, tag-3 tablet, isang take lang yan niya, kasi hindi na naniniwala ng 1 tablet yung sakit ng puso niya. Tapos 3 hours lang yan. Wala na namang kailangan niya na namang uminom uli. So wag niyo sanayin na umiinom ng gamot kapag sumasakit yung puso. As much as possible, anuhin niyo lang, tiisin niyo lang kung kaya. Pero kung hindi na talaga, uminom kayo ng gamot na pang pain reliever lang. Hatiin niyo lang para hindi ganun kalakas yung tama. So, kung may gusto pa kayong malaman, comment part 2. Baka meron pa akong hindi nasabi ng mga karapatan ng mga domestic helper para matackle pa natin. May tanong pa kayo. Thank you so much for watching. I love you all. Bye-bye.